Malabo na raw bumalik sa dating 60 pesos kada litro ang presyo ng petrolyo sa bansa. Ito ang masaklap pa, baka daw pumalo pa sa 200 pesos. Live mula sa EDSA Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, magkano na ang presyo ngayon ng diesel at gasolina? Alam mo, Cheryl, sa ngayon ay umaabot na sa 170 ang presyo ng diesel sa ilang gasoline stations. Ang gasolina naman ay nasa 120 pesos. Pero yan nga, tama ka, kahit nga raw tumigil ang giyera ngayon, ay hindi pa rin maibabalik o malabo na magbalik sa dating level yung presyo ng diesel. At mukhang lalo pa raw itong tataas sa mga susunod na linggo. 5 linggo ng sunod-sunod na mega oil price hike ang naramdaman sa bansa. Ngayong araw, panibagong taas presyo na naman. Kaya umabot na ang presyo ng diesel sa 170 pesos kada litro sa ilang gasolinahan. Kaya ang mga tsuper, sumusuko na. Kabilang dyan si Tatay Joel Abelinde na nakapanayam sa programang Good Morning Kapatid. Dapat pinatay na lang kami sa kalsada. Huwag naman, ba't naman patay? Ganun naman sir eh. Ganun na nga lumalabas eh. Kaldero namin, mawawala na ng bigas eh. Pamilya namin. Ba't hindi na po duguan na talaga sacrifice? Kailan ho ba kami maiintindihan ng gobyerno? Kabilang din daw siya sa hindi nakakuha ng 5,000 pisong ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Kailan pa? Kung ako ay naghihingalo na, 50-50 na nga kami ngayong araw na to. Sige, sir. So kailan pa nila ibibigay ang para sa aming mga tsoper? Bukod kay Tatay Joel, iniinda na rin ng mga tsuper mula sa grupong Piston ang kalbaryo sa krisis ng langis. Kaya kahit mainit, nagkilos protesta ulit sila at nag-noise barrage sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Ang ginagawa lang sa amin, bibigyan lang kami ng kakarampot na ayuda. Ngayon po, ang ayuda na binibigay sa amin, sa halagang 5,000. Kung manatili ito na ganitong sa halaga ng taas ng krudo, baka hindi na namin masuportahan yung aming mga estudyante, ganyan. Bagamat sinisikap namin na kumita, nandoon na yung aming maikling oras o mahabang oras na 12 oras, pinaabot na namin ito sa 18 oras para lang makapaghatid kami, makapag-uwi kami ng sapat na pangailangan namin sa aming pamilya. Ang tsuper at single parent nga na si Tony Prado, 90 pesos lang ang inuwi mula sa pamamasada kagabi. Inuunti-unti nila kami pinapatay. Pati mga pangarap ng mga anak namin, nawawalan, pinapatay na rin dahil sa krisis na to. Panawagan ng grupo, ibaba ang presyo ng krudo, ibasura ang excise tax sa langis, itaas ang pasahe at ibasura ang oil deregulation law. Pero hindi pa tapos ang kalbaryo. Una nang sinabi ng Energy Department na kahit bukas na sa Pilipinas ang Strait of Hormuz, hindi ibig sabihin otomatiko nang bababa ang presyo. Ang tanong, aabot ba ito sa 200 pesos kada litro? Ang sabi ng DOE, hindi imposible yan, lalo't pabago-bago ang sitwasyon sa Middle East. Sumang-ayon din si Secretary Sharon Garin sa naging pahayag ni dating Energy Secretary Jericho Petilla na malabo nang maibalik sa 60 pesos ang kada litro ng diesel. Kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. In fact, it will be way, way slower because ang damage po ng gera na to ay sobrang, I do not expect it to go down as fast. Ang epekto niyan, babagsak ngayon sa mahihirap. Sila yung pinakamatindi yung tama kasi 80% ng kanilang consumption basket. Pagkain, ilaw, tubig, transportasyon, lahat yan malaking tama. Sa ngayon, aabot ng 50 araw ang supply ng langis sa bansa. May mga dumarating pa raw na supply at tuloy-tuloy ang makikipagkontrata ng mga pribadong kumpanya para mapahaba pa ang supply sa Hunyo. Nasa 900,000 barrels ang diesel ang inaasahang shipment na darating ngayong Abril. Ang unang cargo mula Malaysia ay darating sa April 10. Cheryl, dito sa gasoline station na kinatatayuan ko, kumpara kahapon, hindi na ganoon karami yung nagpapakarga ng langis. At kung makikita nyo dito sa akin likuran, dito sa EDSA Southbound, hindi masyadong matraffic. In fact, kitang-kita na ng DOE sa demand. Dahil ayon sa kanila, base doon sa inventaryo ng mga oil companies, hindi bababa sa 20% ang ibinagsak ng demand para sa diesel dahil nga sa napakataas na presyo nito. Cheryl. Gerard, kanina sinabi mo na matapos man o hindi yung giyera sa Middle East, mananatiling ganito na ang presyo ng langis. Bakit?
Oo, Cheryl, ang sinasabi kasi ng mga eksperto dyan at kahit si Energy Secretary Sharon Garin na nagsabi na rin ito, Cheryl, maraming mga infrastruktura, maraming mga facilities ang nasira doon sa Middle East and it will take time bago ito ma-rehabilitate, bago ito ma-repair. Hindi raw araw o linggo o buwan ang bibilangin dyan, taon. So kung magbabalik man sa dati ang presyo, matatagalan ito at baka dahil nga rin sa inflation ay hindi na talaga ito sumampa ulit doon sa 60 pesos na alam natin noong Pebrero, Cheryl. Gerard, bakit daw hindi pa suspendihin yung excise tax para makaginhawa naman kahit papaano sa mga tsuper? Alam mo, Cheryl, sa isang press conference kanina, natanong dyan si Secretary Garin kung ano na ba ang desisyon ng pamahalaan tungkol doon sa pagtatanggal ng excise tax. Ang sabi ni Secretary Garin is really up to the Department of Finance kung anong gagawin dito. At mukhang magkakaroon naman daw ng announcement ngayong linggo o sa susunod na linggo. Pero yun nga lang, wag tayong mag-expect daw masyado kung sakali mang matanggal itong excise tax. Kasi sa ngayon, 50 days ang itatagal ng ating inventaryo. Ang ibig sabihin nito, bayad na yung excise tax niyan at pag ibinenta itong langis na worth 50 days ay sisingilin pa rin yung excise tax sa mga consumers katulad natin. So doon sa mga susunod na darating pa mga orders, doon pa lang magre-reflect yung langis na wala ng excise tax. Cheryl. Gerard, naghahanap pa rin ng aksyon ang mga kababayan natin, ang ating mga kapatid. May mga plano bang inilatag man lang ang DOE para solusyonan ang patuloy na oil price hike? Sa ngayon, Cheryl, ang sinasabi ng DOE tungkol dyan, ang ginagawa nila sinusiguro nilang magkakaroon tayo ng supply at hindi tayo yung talagang totally wala kasi mas mahirap nga naman kung walang supply. Pagdating sa presyo kasi, hindi raw kontrolado talaga ng pamahalaan yung presyohan yan dahil nakadepende ito dun sa mga nangyayari sa ibang bansa. Kanina kinakwento rin ni Secretary Garin, konting pagsabog lang, konting alitan lang, konting world war nga lang sa pagitan ng Iran at ng US sumisipa na ang langis. Pero doon sa mga balita na magkakaroon ng ceasefire o magkakaroon ng konting katahimikan, bumababa naman yung presyo. So, mahirap daw talagang kontrolin ito, hindi hawak ng pamahalaan kung ano yung patutunguhan ng presyo ng langis. So, sa ngayon, masisiguro pa lang ng DOE, may supply tayo. At bukod dyan, may mga long-term naman daw na ginagawa ang DOE, katulad nga nung pagpapatibay ng mga renewable sources ng ating enerhiya para mabawasan yung pagdepende natin sa imported na langis. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.